Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ang lahat ng papuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay handog natin sa Allah. Nawa ang kapayapaan, papugay ay mapa sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang din sa mga ipinagbabawal ay ang tinatawag na pakikipag-sarilinan sa babaeng hindi mahram. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang syaitan, ang demonyo, ay masigasig sa pagtukso sa mga tao, sa pagsadlak, o di kaya ay pagbubulid, paglusong tungo sa gawaing mga haram, tungo sa gawaing mga ipinagbabawal. Dahil doon, ay nagbabala sa atin si Allah sa kanyang sinabi sa Suratun Nur, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. O mga sumampalataya, o mga naniniwala, huwag kayong sumunod sa mga bakas ng syaitan o demonyo. Ang sinumang sumusunod sa mga bakas ng demonyo sa syaitan, tunay na siya ay nag-uutos ng mahalay at nakasasama. Syaitan ay nag-uutos ng mahahalay na mga gawain at ganun din ay mga masasama na mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang syaitan, ang demonyo, ay dumadaloy sa ugat ng tao, gaya ng pagdaloy ng dugo. Kaya ang ilan sa mga daanan ng demonyo, sa pagbulid sa kahalayan o pagtungo sa kahalayan ay ang pakikipagsarilinan sa babaeng hindi mahram. So kabilang ito sa kanyang khutwa, kabilang ito sa kanyang daan, sa kanyang paraan na ginagawang paraan upang matukso ang mga tao ay ang tinatawag natin na pakikipagsarilinan sa babae na hindi niya mahram. Dahil doon, hinarangan ng Sharia ng ating batas ang daang ito, gaya ng nasaad sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithahuma ash-shaytan, rawahu at-Tirmidhi. Hindi nga nakikipagsarilinan ang isang lalaki sa isang babae na hindi niya mahram kung hindi ang ikatlo sa kanilang dalawa ay ang demonyo. Kaya ayon kay Ibn Umar radiyallahu anhuma, ayon sa propeta sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, la yadkhulanna rajulun ba'da yawmi hadha ala mughibatin illa wa ma'ahu rajulun aw ithnan, rawahu Muslim. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wala ngang papasok na lalaki matapos ang araw kong ito, ika ng propeta, sa kinaroroonan ng isang babae na wala ang kanyang asawa, malibang may kasama siya na isang tao o di kaya ay dalawa. At ganoon din, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya hindi pinapahintulutan na ang isang lalaki, hindi pinapahintulutan ang isang lalaki na mag-isa kasama ang isang babaeng hindi niya mahram sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay, di kaya ay loob ng silid-aralan, paaralan, o di kaya ay sasakyan, o di kaya anumang mga lugar na kung saan kahit pa man ito ay asawa ng kanyang kapatid, o di kaya ay kasambahay, o isang babaeng pasyente na kasama lang ang isang doktor, dalawa lang sila, at iba pang mga katulad nito. So ganito mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya maraming mga tao ang nagiging pabaya sa ganitong bagay. Maraming mga tao na pabaya sila sa ganitong bagay, maaring dahil nagtitiwala sila sa kanilang sarili o nagtitiwala sa iba. Ngunit mga alipin ni Allah, maaring humantong ito sa paggawa ng mahalay na kasalanan o sa mga hakbang papunta rito. Dahil dito, minsan kapag sila ay nakagawa ng kahalayan dahil sa
tukso ng syaitan o di kay demonyo, lumalala ang suliranin sa pagkalito ng lahi. Ito'y magiging resulta at ganoon din pagkakaroon ng mga anak sa labas. Kaya kabilang ito sa nabanggit natin na pagpoprotekta, pangangalaga ng Islam sa puri ng isang tao o di kaya sa dangal ng isang tao. Kaya naman mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nawa ito ay maiwasan ng isang tao, maiwasan ng isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang din sa mga ipinagbabawal ay ang pakikipagkamay sa babaeng hindi mahram. Ang mahram, ang ibig sabihin ng mahram ay ang taong bawal mong pakasalan kailanman. Kaya pinapayagan ang mas malayang pakikitungo kumpara sa hindi mo kaano-ano. Halimbawa ng mahram ng babae, yung sinasabing mahram ng babae, halimbawa ang kanyang ama, kapatid na lalaki, o di kay tito, lolo, o di kay anak ng kanyang kapatid. So ito yung tinatawag natin na mahram ng babae. Okay? Ang ipinagbabawal na sinasabi natin ay yung hindi niya mahram. Kaya ito ay laganap sa panahon natin ngayon, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang bawat isa ay hindi na namamalayan ang tinatawag na hangganan at maaring ipinagsawalang bahala ang bagay na ito. Qala al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, la an yut'an fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Rawahu at-Tabrani. Nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, la an yut'an fi ra'si ahadikum, ang matusok sa ulo ang isa sa inyo ng isang karayom na bakal ay higit na mabuti para sa kanya kaysa sa sumaling o di kaya humawak siya ng isang babaeng na hindi ipinapahintulot sa kanya o di kaya hindi niya mahram. Walang duda na ito ay kabilang sa pangangalunya ng kamay. Gaya ng sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, al-aynani tazniyan, wal-yadani tazniyan, wal-rijlani tazniyan, wal-farju yazni. Rawahu al-Imam Ahmad. Ang mga mata ay nangangalunya. Ika ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga mata ay nangangalunya, ang mga kamay ay nangangalunya, ang mga paa ay nangangalunya, at ang ari ay nangangalunya. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi kailanman nakikipagkamay sa hindi niya mahram. Sinabi ng propeta Muhammad, inni la usafihun nisa. Wa qala ayda, inni la amassu aydin nisa. Sinabi ng propeta Muhammad, tunay na ako ay hindi nakikipagkamay sa mga babae. Ganon din sinabi niya, tunay na ako ay hindi nakikipagkamay o mahawak sa kamay ng mga babae. Yun ang binanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat, wala wallahi ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin qat ghayra annahu yubayi'uhunna bil kalam. Rawahu Muslim. Ayon kay Aisha radhiyallahu anha, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na nagsabi, hindi sumpa man kay Allah, hindi nakasaling o nakahawak ang kamay ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ng kamay ng isang babae na hindi niya kaano-ano kailanman. Ngunit tinatanggap niya ang pagpapahayag nila ng katapatan sa pamamagitan ng salita. So, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang ating qudwa, siya ang ating tinitingala, siya ang ating ginagaya sa kapamaraanan, at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang may pinakamalinis na puso sa atin at pinakamaayos na
paggawa mula sa mga ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinakamabuti, pinakadalisay kung gumawa sa mga ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At batid natin na tayong mga mananampalataya tayo ay sinusunod natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad sa mga ganitong mga gawain na kung saan ay marapat sa isang taong mananampalataya, sa lalaking mu'min, sa lalaking mananampalataya ay maiwasan niya ang ganitong mga gawain dahil ito ay nagtutulak mula sa kapahamakan dito sa mundo at lalong-lalo na higit lalo sa kabilang buhay. At ganoon din mga alipin ni Allah, kabilang din sa mga ipinagbabawal ay ang pagpapabango ng babae sa paglabas ng kanyang bahay at pagdaan sa isang daanan na mayroong halimuyak na pabango sa mga lalaki. Ibig sabihin, ang isang babae, patungkol ito sa isang babae na siya ay nagpapabango kapag siya ay lumalabas sa kanyang bahay. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ito ay kabilang sa lumaganap sa panahon natin, sa kabila ng mahigpit na pagbabala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma marrat 'ala al-qawm aw famarrat biqawmin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Rawahu al-Imam Ahmad. Sinabi ng Propeta Muhammad, alinmang babae na nagpabango at pagkatapos ay dumaan sa mga kalalakihan upang malanghap nila ang kanyang bango, siya ay nangalunya. Yun ang binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang ilan sa mga babae ay meron silang kawalang kamalayan o di kaya ay pagsasawalang bahala na nagtutulak sa kanya na magbaliwala sa bagay na ito. Halimbawa, meron siyang nakakatabing driver o di kaya ay salesman, nagtitinda o di kaya ay gwardiya o kahit sinong mga taong makakasalamuha niya sa labas na hindi niya kaano-ano, tunay, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ang ating batas, ang Sharia, ay naghigpit sa sinumang babaeng gumamit ng pabango. Kung saan ay maligo siya ng gaya ng ghusl. Kung siya ay magpapabango, kung siya ay nakagawa ng ganito, siya ay maligo ng ghusl janaba kapag ninais niya na lumabas kahit papapunta sa masjid. Ano ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin tatayyabat thumma kharajat ila al-masjid liyujada rihaha lam yuqbal minha salatun hatta taghsila ightisalaha min al-janabah. Rawahu al-Imam Ahmad. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang babae na siya ay nagpabango, gumamit ng perfume, pagkatapos ay lumabas papunta sa masjid upang malanghap ang kanyang bango. Sinabi ng Propeta Muhammad, hindi tatanggapin mula sa kanya ang anumang kanyang salah, pagdarasal, hanggang sa makapagligo muna siya ng ghusl na tinatawag na janaba. So ganun mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ginagawa, ang mangyayari sa isang babae na siya ay kahit paman lumabas siya upang magsala sa masjid, ngunit siya ay nagpabango para malanghap ng mga kalalakihan. So kinakailangan niya, kabilang sa binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maligo siya ng ghusl na janaba, yung ghusl na janaba, pagligo na janaba, upang matanggap sa kanya ang kanyang pagdarasal. Itinuro ng ating Sharia o di kaya itinuro ng ating batas sa pananampalatayang Islam na ang pabango ng babae ay yaong nakikita ang kanyang kulay. Merong kulay na ginagamit at ganoon din, ngunit hindi naaamoy ang kanyang bango. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, dapat, lalo na sa mga sister natin, sa mga kababaihan, dapat maingat kayo sa bagay na ito. Kung halimbawa kayo ay lalabas, so huwag kayong gumamit ng mga pabango na naaamoy ang kanyang halimuyak ng ibang mga kalalakihan.
Pero kung ikaw ay gagamit ng pabango sa loob ng iyong bahay, nandoon ang iyong asawang lalaki para sa iyong asawang lalaki, yun ay pwede, maaari, pinapahintulutan ito sa ating batas o di kay pananampalatayang Islam. Ngunit kung hindi niya mahram, lalo na kung ang kanyang hangarin dito ay upang malanghap ng ibang mga lalaki, na hindi niya mahram ang kanyang amoy, so kabilang ito sa mga kamalian at ipinagbabawal ng ating batas sa pananampalatayang Islam. Kaya maging maingat ang isang babaeng muslima o di kaya isang babaeng mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinihiling natin sa Allah na huwag niya tayong kamuhian at huwag niyang parusahan ang mga mabuting lalaki at babae dahil sa mga ganitong mga gawain, sa ginagawa ng mga sumusuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din, hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na patnubayan niya tayong lahat sa kanyang matuwid na landas.